Good day, grade 8. We are going to learn about traditional Indian instruments. We start with the string instruments. First instrument is the sitar. A sitar is a long necked lute with many strings, widely used in Hindustani classical music. If you will notice yung itsura ng instrument, the head is very small compared to the body or the neck. No? And there are so many pegs. These are tuning pegs. Ito yung nag-iiba ng tono kada string. Just like a guitar, di ba? May mga anim na pegs ang guitar. Each peg is for a certain string din. So, ganyan kadami strings ng sitar. Okay? If you want to hear a sample of the sound of a sitar, you can check out the song Norwegian Wood by the Beatles. Medyo luma, pero yung introduction ng kantang yun, Norwegian Wood, yun ang instrument sound ng sitar. The other string instrument is the veena, a plucked string instrument important in South Indian Carnatic music. So yung kanina Hindustani, ito naman Carnatic. If you will notice the look of this instrument, it has an extra valve no sa bandang dulo ng instrument. So the head is deeper and there are less strings than the sitar. So ang pinaka-unique feature niya is yung parang valve na naandoon sa may malapit sa tuning pegs. The sarod is a fretless string instrument with a deep resonant sound. Ang guitar, yung guitar na alam natin, may fret itong mga to. Ang fret ay para i-identify kung anong key yung kailangan mong tugtugin. Or kada taas mo ng daliri sa fret, tumataas din ang tono ng strings. Pero dito sa sarod na instrument, wala siyang fret. Ibig sabihin, it's up to you to memorize the positioning of your fingers para makuha yung tamang tono na kailangan mo. Anong western instrument ba ang fretless din? Ang violin. Ang violin ay fretless. Wala tong mga yung alam niyo yung mga parang horizontal bars na nakahilera doon sa neck mismo nung instrument. Wala siyang ganun. So kakapain ng daliri mo yung exact tune na kailangan mong i-play, no? So aside from it is fretless, look at the features of the sarod. It looks very elegant, especially when it's colored gold, such as the one with the picture. It has how many strings? If you want to know how many strings there is in an instrument, look at the tuning pegs. There are six tuning pegs in this instrument. It means it also has six strings. And the last that I'll feature is the sarangi, a bowed string instrument, often described as having a sound close to the human voice. No? So, take note ha, ang human voice comparison ng Indian music ay syempre yung Indian musical voice nila, hindi sa Western. Baka kasi ma-confuse kayo pag pinilay na itong instrument na to. Bakit ang nipis? Because it is mimicking kung paano kumanta ang traditional Indian singer. This is bowed, no? So just like the violin, the viola, the cello, they're all bowed. Gumagamit siya ng bow para patugtugin ito. Unlike the others, they are plucked. No? And, well, uh, it has so many pegs. So medyo marami siyang strings. Yan, this is the sarangi. Let's go to the percussion instruments. The first one is the tabla. The tabla are a pair of hand drums that form the primary rhythmic instrument in North Indian classical music. So pares itong instrument na ito. How would you remember the look of the tabla? Well, there is una-una dalawa sila magkasama palagi, pero they are separate from each other. And yung kanyang skin or yung kanyang head ay merong black dots na kung saan dun mo siya i-target yung pampalo niya.
Yung pampalo niya, your hammer niya, looks like a small steel hammer. No? So yun yung pinapalo o inahampas doon sa dalawang instruments, no? Sa tabla. The Mirindanggam, ayan, is a double-headed drum, crucial for rhythm in South Indian classical music. The tabla has a single head drum for each of the pair, while the Mirindanggam has a double-headed drum. Sir, nasan yung pangalawang ulo? Nasa opposite side of the drum. Which means to say, pinapalo mo yung upper part, pinapalo mo yung bottom part. Paano kaya ito pinapatugtog? Pwedeng nakaupo ang player, tapos nasa ibabaw ng lap niya yung instrument, so kaliwat kanan yung hinahampas mong side ng drum. So this is a double-headed drum. The gatam. The gatam is very unique because it's an earthenware pot used as a percussion instrument. Pag sinabing earthenware, ito ay gawa sa clay of the earth, para siyang palayok o banga. No? So yung different sides niya ay mayroong pinuproduce na unique sound. That's why it's very diverse din, no? As a sounding percussion instrument. The dolak is also a double-headed but a barrel-shaped hand drum. Pag sinabing hand drum, mas maliit ang size nito kaysa dun sa kanina na mirindanggam. Ang mirindanggam ay medyo malaki compared sa dolak. Pero parehas silang double-headed. Ibig sabihin, both sides are being struck and played. No? And kung mapapansin nyo, paano tinetono yung mga skin o yung pinapalong side? Gumagamit sila, ini-stretch out nila ito sa pamamagitan ng mga tali na nakapalubot doon sa katawan niya. So itong tali nito, very vital to, hindi lang siya design o hawakan. Ito yung bumabatak sa mga skins ng head para ito ay mag-stretch out at tumunog na mas malutong o mas mataas. No? So these are the percussion instruments. Let's go to the wind instruments. The first one is the bansuri, a soft, soothing bamboo flute associated with Lord Krishna. So this is para siyang a sacred instrument for them because ang paniniwala nila ito yung instrument na tinutugtog ni Krishna. And well, the sound is very soft. You know why? Because it's made of bamboo. And wooden instruments have this very soft, delicate sound. Unlike metal instruments that are ringing because sa metal, nagva-vibrate at tumatalbog ng sound, no? Pero ang bamboo or ang wood kasi merong refining power o merong power para mag-soften o mag-muten yung vibrations. So that's why it's soft and soothing. Just like the bamboo flute na meron tayo na bibili sa department store, di ba? So soothing din compared mo dun sa classical flute. So this is the bansuri. Then there is what we call the shenai. It's a double reed instrument often played in auspicious or ceremonial contexts. Pag sinabing auspicious or ceremonial, we are talking about yung mga mystical events or events that requires rituals, prayers, mga ganun, no? Or some sort of quote-unquote magic. But the main point of the instrument is it's double reed. Ano ba ang reed na tinutukoy? Reed is the part of the mouthpiece. Just like in Western instruments, no, yung clarinet, yung oboe, they all use reeds. Ang flute hindi. Because ang flute ay biniblow mo through the holes. At at mismong pinapadaan mo lang yung hangin doon sa instrument. But this one, ito yung may reed. Ito yung parang mga torotot na meron tayo sa New Year. No? Reed ang tawag doon sa mouthpiece. Alam niyo sa torotot yung dulo, yung parang plastic na pag hinipan mo nag-vibrate. Yun, yun ang reed. And this requires two reeds, no? To be played beautifully. So parang siyang dalawang kahoy na pinagdikit. Kaya double reed ang tawag doon. The Shenai shape is yung open mouthpiece, yung sa dulo. Sorry, hindi pa na mouthpiece, no? Open end piece, no? Kaya siya parang pabuka yung kanyang bunganga. Hindi siya sarado. And, well, meron siyang mga, of course, meron siyang mga different holes din na doon mo nilalagay o
Doon mo pinapatong yung fingers mo, no, to create certain notes. So this is the Shenai. The pungi or punji is a wind instrument with two pipes, historically used by snake charmers. O, yung mga napapanood natin sa TV na may mga ahas na nasa loob ng basket, tapos hinihipan ito, no? So, ito ay may two pipes. You will notice where the two pipes are. Makikita naman, malinaw naman doon sa picture. Tapos, ano bang unique na itsura ng punji? Tingnan niyo mabuti yung gitnang part niya, it is bulged, no? Medyo palobo. So, lolobo siya sa gitna. What is the main purpose of that palubong yan? Yan yung nag-iipon ng air. So, once the air is compressed and naipon doon, lalabas na doon sa dalawang pipes na yon. So, it will sound beautifully or mas rich yung tunog niya. Parang siyang bagpipe. If you've seen a bagpipe sa Scotland, you have to fill in the bag with air first before ito lumabas doon sa mga tubes niya. No? So, that's the point of the punji. Let's go to the strings. To. This is a short test. Sa string instruments, na vina, a plucked string instrument, ano kaya dito ang vina? Is it A or B? I hope you have chosen your answer because the answer is A. Ang vina ay, remember the look of the vina? It has a deeper head and merong valve sa malapit sa tuning pegs. How about sa percussions? Ano dito ang gatam? An earthenware pot. O yan, binigyan ng clue. Is it A or B? The choice is B. Ito lang naman yung mukhang palayok, di ba? Earthenware. So yan. Now let's go to the wind instruments. Ano sa dalawang ito ang punji? May two pipes? Ginagamit ng snake charmers? Is it A or B? The answer is B. Remember, punji has a bulge sa gitna to be able to make the two pipes sound beautifully. I hope that you were able to learn about the simple traditional musical instruments of India. And please go back to the previous slides for you to complete your notes, by copying the description, the names of the instruments, and draw it basically so that you will have a visual reminder of what these instruments look like. Thank you very much.